Okay mga boss, welcome back at matagal-tagal na rin o siguro mga isang taon na mahigit na muli tayong gumawa ng mga reaction video. So tamang-tama may nag-request lang sa akin na isang viewers, isa ding vlogger at customer ko. Ngayon, medyo na-confuse lang siya or gusto niya lang opinionan ko kung itong Kevlar GX4000 ay 45045 din ang supply. Pero ang declare ata na watts nito ay mas mataas kumpara doon sa kanyang Sakura 735. So, sabi ni Kuya Rickman, yan, Rickman TV. Shout out. Sabi ni Kuya Rickman, yung tawag dito, yung pag-video niya nito ay panakaw daw. Panakaw lang daw yung kuha kaya sabi niya i-off ko na lang yung volume. Ibaba natin yung volume ng bago natin i-play. So panoorin ko muna yung ginawa niyang vlog at saka lalagyan ko ng reaction. Ano bang kaibahan ng Actually, ako talaga personal, hindi pa ako nakahipo ng actual niyan o nakakita ng actual ng Kevlar GX4000 amplifier. Yan. Sabi niya kasi parehas lang naman ang supply sa 735. Ano daw yung So tingnan natin kung So i-play na natin yung video. Wala siyang audio kasi binaba ko na yung volume. So ayan, kulay blue yung design niya. Yan yung Kevlar GX4000. Ayan. So mapapansin nyo dito, pause muna natin. Mapapansin nyo, sabi nga niya medyo hawig daw sa Sakura 733 kasi marami ding kabitan ng input ng mic at saka timplahan. So ibig sabihin, safe to say na pwede nating sabihin na yung Kevlar GX4000 ay isang karaoke amplifier or mas naka-prefer siya pang video okay. So dito sa baba merong balance, volume, low mid high. Tapos merong media or USB, Bluetooth or kung ano man yung medyo siyang display. Yan, tingnan natin, yan. Yan. So, balance, tapos power. Sa taas yan. Ito na yung kabitan niya ng hindi lang na yan agad ni Kuya Rickman. Dumiretso na siya agad dun sa loob. So, ito yung supply. 45045, 17, at saka 10 volts. Yan yung So, hindi lang natin makuha na ng actual na size kung gaano kalaki yung transformer na yan. So, na-convert na pala to. Ayan kung mapapansin nyo, naka-speak on na yung speaker terminal. At pinagawa na daw yan, sabi ni Kuya Rickman. Bali sa amo niya to. Pasimple niya lang kinuha na hindi ko alam kung paano. So, op. Tingnan natin yung design. Up. Tika lang, hanap tayo ng kung saan natin i-focus. Hindi ko kasi ma-distinguish kung ano yung design na to Tika lang. Sige, ipaling mo, Kuya Rickman. Ipaling mo. Doon sana sa may yan. Hindi naabot. So yung design niya kasi kabilaan kasi sa 735 magkasama na sa isang area yung parang yung design ng mainboard niya parang nahawig sa 733. So tama may board tayo dito ng Teka lang. May board tayo ng Sakura 733. Teka lang. Ito gagawin natin ilaw natin. Ayusin natin yung ilaw. May pa-lighting tayo. So yung design niya medyo hawig sa Sakura 733. Pero yung board niya, yung ganyang board, naka-encounter na ako ng mga ganyang klaseng board, hindi matitibay yung board na yan. Ganito yung board na matitibay sa Sakura, fiber. Naka-fiber to at makapal. So pag ganito yung board ng amplifier nyo, matibay. Hindi naman sa pinapromote ko yung Sakura, pero para sa akin kung compare dun sa board niya, mas matibay yung ganitong board. Ayun, magandang board nito. So ito hawig yung niya. Tapos yung mga power transistor niya, ganoon din. Kaparehas din ito. 8 lang ata yan. Sige, tingnan natin. Kasi mula pa lang naman. Ayan.
So ayan, bali 2 pairs per channel. C5198 at saka 1941. Okay. Yan yung design niya. Sige. Maganda sana kung nilapit ni Kuya Rickman doon sa ano eh. Sa mismong dito sana kung nailapit niya dito. Oh. Dito sana sa ano kaysa sa power transistor kasi kahit sa malayo alam naman natin kung ano ng power transistor yan eh. Yung design sana ng ano eh, kung natutukan sana. Yan, yun yung sa volume, yun yung sa ano, kabitan ng mic. Okay? Yan. So, yung may tagilid din, nasa gilid din, katulad nito, nasa gilid din yung pan niya. Ayan. Pero iba lang yung design ng heatsink niya. Iba yung design ng heatsink. Okay, ayan, baka matutukan ng ano. So, yung relay niya, dalawang maliit. So, maganda pa rin yung mga ganitong relay. Yan. Dalawang maliit na relay. Tapos basta yung ganyang klaseng board talaga, medyo ano ako dyan eh. Medyo alangan ako dyan eh. Hindi ako ano dyan. Kasi may mga na-encounter ako na ganyang board eh. Mabilis matuklap yung PCB. Yung mismong copper niya dito, yung pinaka-pattern niya mabilis matuklap. So, magkakaroon din tayo ng actual na review nitong Kevlar GX 4000 kapag may magpagawa sa akin. Tingnan natin. So, panoorin muna natin tong yung vlog ni Kuya Rickman. Sa mga gusto pala magpaano yan, kung may mga video kayo na gusto nyong paggawa ng reaction, comment lang po kayo. Gagawa natin ng reaction ngayon, tamang-tama. So, sa mga wag nyo lang akong i-copyright. Okay? Ano ba yan yun? Saan ba nakatutok to si Kuya Rickman? Sa ano? Sa input. Yan, yung input niya may low, may sub pa, tapos may line. Yung pinaka-output ata niya. Okay. So, ganun talaga pag medyo hawak mo yung cellphone eh. Siyempre, medyo magalaw talaga. Kahit ako ganun din eh. Naka-speak ko na yung design niya. Tapos may grounding sa baba. Okay. Patapos na ba to? Nasa gitna pa lang tayo. Yan, na-videoan niya yung ano. Yan yung kabitan ng USB, Bluetooth, at saka radyo ata. Tapos ilang kabitan ba ng mic yan, Kuya Rickman? Napunta si Kuya Rickman sa may kabitan sana ng mic. So may volume na siya, tapos meron pa siyang master volume. Yan, mayroong low, mid, high. Tapos switch, ito. Dito na siya sa may microphone. So apat ang kabitan ng microphone, tapos may individual din na control or timplahan para sa echo. Okay, balik na naman siya sa supply. Yan, GX 4000, 17, 45, 10. Yan yung supply niya. Okay. Ito. Ay, up. Ay, tika lang. Atas mo konti. So, yung design ng ano niya, may OCP. May OCP. May OCP siya, oh. Tika lang, asan na ba yung settings natin? Yun, meron tayong flash. Galaw natin. So, ay. So, ito yung bandang OCP niya. So, meron siyang OCP. Delete na natin yung
Ay, exit na natin. So halos nga siya medyo hawig talaga dito sa ano, 733 yung ano niya, yung design niya. Medyo hawig nga ayan no. Ayun ay hindi na focus dun sa ano para makita sana natin yung pinaka board. So nakita naman natin to so sa design ng volume, sa tone control. Maganda sana doon talaga mismo nakapokus sa ano sa mismong ano kasi diyan natin babasihin kung anong klase yung design. Doon tayo magpo-post. Kasi yung pictures naman sa harapan makikita na natin yan kung anong pictures niya. Hindi na natin kailangan tingnan pa yung ano. So mas importante sana yung dito, yung sa may ano. Pero okay lang yan. Okay. Baka mahagip ulit. Ayan yung pinakalaman niya. Yun. Yun. Uy! Hindi ba to kayang ano? Ay, hindi kayang yan. Hindi kasi na-permis yung ano yung camera. Isang tutok mo na sa kahit ilang seconds sana. Yan, katulad yan, no. So, ganyan minsan ang pagbablog mga sir, mga boss. Minsan, alam ko naman sa mga viewers nakaka-frustrate kasi may gusto kang panoorin. May gusto kang makita kaya lang hindi nahagip ng camera, di ba? Ganun talaga kasi iba din yung mindset ng ano, iba yung point of view ng nagka-camera. Tapos iba din naman yung nakaupo ka lang tapos nanonood. Kaya minsan kailangan ano i-reconsider din natin o ano. So, by papanood dito sa ano, sa pagbablog ni Kuya Rickman, may natutunan naman ako na kailangan ko talaga siguro wag masyadong mabilis yung paglipat-lipat ng ano. Sa kanya naman kasi kaya hindi niya na siguro nagmamadali din siyang i-vlog to kasi siyempre kumbaga pasimple nga lang yung pagre-record niya. So, yung pinaka-focus ko lang talaga diyan na yung gusto ko malaman yung design ng board. Yun lang sana ang ano para makapag ano tayo. Pero parang ano habang naka-play yan, yung board niya o yung design niya ay halos ano hawig talaga sa Sakura 733. Nagkaiba lang kasi yung supply ng Sakura 733 ay ano ay 42042 lang. Pero konti lang naman diferensya, 45. Nataon lang na same sila ni Sakura 735 sa supply pero pagdating sa laman at saka sa pictures, sa tingin ko mas more on ano siya more on malapit siya sa ano Sakura 733 yung design. Lalo na yung mga pihitan niya para sa microphone. Tsaka yung pictures niya din na ano. Lamang lang siya sa 733 kasi yung mga classic na 733 walang USB, MP3, input, SD card, tsaka Bluetooth. Yan. So, yan. Yun ang masasabi kong pinakamalapit na hawig dyan. Okay? So, nakapos na. So, anong nangyari doon ay, or ang masasabi ko ay, hawig talaga siya sa 733, hindi sa 735. Siguro, ano, parang naisip lang ni Kuya Rickman na 735 kasi sa supply na 45045 pero base dun sa na-produce niya na video ay mas malaki yung chance na hawig talaga siya ng Sakura 733. Medyo iba lang ng konti yung pictures pero majority sa design ng board, sa design ng mukha siguro iba lang kasi yung picture sa mic, yung supply lang mataas 3 volts lang naman yun halos hindi na yun halos parehas na yun. So mga boss hanggang dito lang yung reaction video natin. Okay. So maraming salamat at sa mga kapwa ko tech vloggers kung gusto nyong pagawa ng reaction yung mga upload nyo. Comment lang sa baba at gagawin natin yan. So sana may mag-request ulit para magawa natin ng
So kung ano man yung nasabi ko dito sa video na to, ito po ay personal opinion at wala po akong anong tawag ito, intention na mapasama yung ano pinagkunan natin ng video. Credit pa rin sa source ng video natin. Shout out at maraming salamat sa pagpapa-review o paghingi mo ng opinion ko, Kuya Rickman TV. So baka hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, subscribe na rin kayo, Rickman TV, yung YouTube channel niya. So, pwede nyo rin panoorin doon sa YouTube channel niya, may mga upload pa siyang iba. Okay, thank you mga boss, mga sir, at hanggang dito na lang.